Gaano nga ba tayo ka-safe pag maliligo kahit tayo nasa loob ng bahay, okay? Ito yung babasahin ko sa inyo, guys. So, ang nakalagay dito, guys, avoid showering, bathing, washing dishes. Ibig sabihin, umiwas ka sa pagligo o sa paghugas ng pinggan or yung sa paglalaba, okay? Tapos yung mga plumbing, yung mga sa pagtutubero, yun yung sa pagtutubero kasi may mga gamit yan ng mga pipe, na mga tubo, na ang connection niya galing sa labas na yun, dadaanan ng ground. So, the same din na pag naligo tayo, doon din, siya, dadaloy o doon magkakaroon ng ground doon sa kanyang mga tubo o sa kanyang na pagdadaanan sa kanyang pipe na papunta sa loob ng bahay. So gumagamit tayo ng, syempre pag nag-laundry tayo, gagamit tayo ng gripo, basa ang ating katawan, pag basa ang ating kamay, na andyan ang gripo na pagdadaluyan ng ground, so tayo ay magkakaroon ng ground, meaning ng ground yun yung electric shock. Okay? So, plumbing and bathroom fixtures, yung mga fixtures, yung mga nakadikit, yun na nga yun, yung tubo, yung pipe, yung mga nakafix na nagkakandak ng electric shock o ng ground, okay? So, avoid contact with metal, yun na yun. Kasama na dyan ang metal objects, pero kahit hindi metal, kahit yung mga pipes na gawa sa plastic na matigas, yung mga PVC, ganyan. Tapos, yard equipment. Yan, kasama na yan dyan. Sa gamit ng tubero, sa CR, gamit sa shower, yan. Tapos dito guys, isingit natin ito, So, itong motorcycles, bicycles, etc. ay, delikado pa rin ito pag nasa labas. So, stay outside until at least 30 minutes after your last here ng pagkulog. So, manatili daw sa loob hanggang sa 30 minutos. Palipasin muna ang 30 minutos pagkatapos nyo na marinig o pagkatapos natin marinig yung kulog na yan o yung pagkidlat na yan. Kahit nga daw sa pagkulog pa lang, kahit nga wala pang kidlat, pag narinig natin ang first sound ng kulog, ay matakot na tayo, ay wag na tayong lumabas. So, ito nga guys, nakalagay nga kasi dito yung daw ang safest part of the house during a thunderstorm, during sa ng kidlat at kulog. In general, basements are a safe place to go during thunderstorm. However, there are some things to keep in mind. So, dapat ito, may mga bagay tayo na dapat natin isipin na avoid contact with concrete walls. So, yun nga, So, kahit nandun pa man tayo sa basement o nasa loob ng bahay, i-avoid lang natin na maging too close o madikit ang ating katawan dito sa konkretong dingding o sa sahig pa man. Yun yung semento, yun yung mga concrete, yung mga matitigas na gawa sa bato, okay, which may contain metal reinforcing bars. So yun yung may mga naglalaman siya ng metal, ng mga bars na dyan, di ba, itinayo siya. So yun yung pagdadaanan ng ground galing sa labas, papasok sa loob. Okay? So, kasama na nga dyan ang sa CR na gumagamit ng, gumagamit ng tubo, gumagamit ng pipe. Okay? Tapos, nakalagay pa dito guys, basahin ko na ito dito lahat, hindi na ito sunod-sunod. May nakalagay dito na, can I charge my phone during a thunderstorm? So, ang nakalagay dito guys, so nagtatanong kung safe daw ba mag-charge ng phone during the thunderstorm, yun yung kidlat at kulog. Ang nakalagay dito, don't use corded phones. So, wag gumamit ng mga nakasaksak, corded phone yan. Using a corded phone during a thunderstorm is one of the leading causes of indoor lightning injuries. So, kahit pala tayo nasa loob, basta may sinasaksak tayo, alin man doon, cellphones o anything na nakasaksak tulad ng natin, MP3, tulad ng tayo ng kumakanta tayo, nakasaksak tayo ng natin dyan, gamit natin dyan sa pagkanta, ang ating karaoke o nanonood tayo ng TV. So, yun. However, it is safe to use cordless or cell phones as long as they are not being charged. So, however, safe naman gumamit ng cellphone sa loob ng bahay basta hindi ito naka-charge. O safe naman gumamit tayo ng powered na yun yung halimbawa meron tayong power bank. Hindi ba ang power bank is
kumbaga is na naka-imbak dyan ay na power. So, pwede natin siyang gamitin as long na hindi siya nakasaksak during the lightning, during ng thunderstorm. Ito pa, dapat natin ito. Should you turn up TV during a thunderstorm? So, alagay, yes, you should turn up and unplug. At yun, ito, turn up, patayin ang TV, tanggalin sa pagkakasaksak. Ayan. Any non-essential appliances during a thunderstorm to prevent them from being damaged by a power surge. So yun, para maiwasan lang na masira ang ating gamit, ay tatanggalin natin ito. At pwede rin tayo na umiwas sa mga nakasaksak nga na tulad ng TV during the thunderstorm. Kasi pag dyan na magkaroon ng electric shock tapos malapit tayo, lalo na kung basa pa ang ating katawan. So tayo, kumbaga is mahagip tayo, tayo dyan ng electric shock, o diba? So yan ang mga pag-iingat, okay? That includes the internet or any plug-in electrical devices. Basta kahit ano pa man yan, internet, basta nakasaksak. So ito na guys, no? It is safe daw ba? It is safe to sit on the toilet during a thunderstorm. So ito nga guys, ang dapat natin malaman kung safe ba umupo sa bowl ng toilet during the thunderstorm o yung may kidlat at kulog. Itong kasagutan guys na for this reason, you really shouldn't sit on or use the toilet until the storm is over, as even this carries the potential of electric shock. So ayan nga guys. So hindi tayo dapat umupo habang nandyan pa ang kidlat at ang kulog. Kasi is nagdadala nga ito ng ground or electric shock. So, ayun, palipasin muna ng 30 minutes pagkatapos na humupa na, saka na natin yung gamitin. Kasi kahit tigil na ang kung agad-agad umupo tayo is may natitira pa dyan na, na ground na nandyan na posible na ika-ground natin. Tapos ito pa guys, should you close your curtain during a thunderstorm? Ito guys, shutter windows and secure outside doors. If shutters are not available, guys, kung dapat ba natin isara ang curtain during a thunderstorm. So yun nga, lagyan natin ito ng pangsara. Kung hindi man maisarado, is lagyan natin ng pansara. So isasara. Tapos natin yung kung ano man ito, blind. So isarado natin ito. Basta isasarado natin ito. Tapos i-unplug natin ang appliances. Tatanggalin nga natin sa saksak and other electrical items such as computers and turn off air conditioners. Power surges from lightning can cause serious damage. So yun, masisira ang ating kagamitan. At saka umiwas din tayo dyan sa mga nakasaksak na yun. Otherwise, tanggalin na lang natin. Kasi para hindi madamage ang ating gamit, diba? So, it is safe to shower during a thunderstorm, ito. So, when a thunderstorm is raging, lightning can strike house and travel through its plumbing. So, yun na nga, dadaan ito sa kanyang pipe, sa kanyang tubo, to strike you. So, yun, delikado kung tayo ay nagsishower, diba? Kasi, diba, meron yan tubo galing sa labas. So, ito naman, pagdadaluyan ng electric shock o ground papunta sa loob habang ikay naliligo, ayun, tatamaan kanya, okay? So, making showering during a thunderstorm an unsafe practice. So, hindi siya maganda na practice. So, hindi siya maganda na gawin habang nagkakaroon ng thunderstorm at ikaw ay naliligo. Kahit nga ikaw ay nasa loob ng bahay, guys. Kahit pa ikaw nasa isang hotel o nasa isang pa man dyan. Kasi galing nga sa labas yung electric shock, okay? So, this is true. Even if you have plastic pipes, kahit yan plastic pipes pa ang ginamit niyan, because water is a good conductor of electricity. Oh, imagine that. Ganun pala. Dahil ang tubig talaga, ang pinakamalaking gumagawa talaga ng ng electric. Grabe, tubig talaga, Kaya pala ang nasusunog na kalan o kaya ang nasusunog na wire ay hindi dapat buhusan ng tubig. Kaya pala, dapat makapal na basang tela ang itatapal o kaya basang-basahan.
kasi lalong lalaki ang apoy. My God, yan pala talaga ang pinaka grabing nagkakandak o gumagawa ng electricity, ang tubig. Oh my God. So, ito na guys, how to stay safe and avoid electrical hazards. So, ito. A toilet is probably as safe as place as any in lightning storm if you're not touching metal. So, kung nandun ka sa loob ng CR, is mas safe daw. Oh my God, paano nga ba naging safe? So, wag ka na lang magbabasa. So, wag ka na lang dumikit sa mga metal o humawak tulad ng gripo, tulad ng mga tubo dyan, o umupo dyan sa bowl, gano'n na ngayon. So, doon ka mag-stay. Isa daw yun sa safe na, no? Siyempre, hindi basa, o, diba? So, siguro, guys, may naisip na lang ako. Yun yung pag maliligo tayo, guys, is hindi na lang natin patuluin ang gripo o wag tayong gumamit ng shower. So, dapat guys, may naka-imbak na lang tayo ng tubig sa ating drum, ano? Sa ating plastic drum, di ba? Tapos, is, pag may lightning, pag may thunderstorm, ay doon na muna tayo kukuha ng ating ipapanligo at ang gamit natin dito is tabo na plastic, di ba? O, yun. Tapos, doon na lang tayo kukuha ng tubig para safe, o di ba? Kasi nga, kaya lang naman hindi nagiging safe na maligo tayo kahit tayo nasa loob ng bahay. Dahil nga doon sa gumagamit tayo ng shower o gumagamit tayo ng gripo na ang kanyang pinagdadaluyan ng kanyang ground o ng kanyang electric shock ay yung nagkukonekta papunta sa labas na kanyang tubo, ng kanyang pipe. O, diba? So, ganun na lang ang gawin natin. Tapos, kahit nga sa paghanda na natin ng ating pagkain o naghuhugas tayo ng pinggan, naglilinis tayo dyan sa lababo. So, gamit ang ating tubig sa faucet, ano? Dito sa gripo. So, dapat, guys, napakaganda pala kung meron na tayong nakaimbak dyan. So, meron na tayong nakaimbak sa CR na tubig, sa pampaligo, no, dyan sa bathroom. Tapos is mayroon na din tayo sa ating kitchen, sa ating lababo, para kung mangyari man yung mga lightning na yan, mga thunderstorm, kidlat na yan, is hindi na galing sa gripo muna ang ating gagamitin. Meron tayong naka-save dyan o naka-imbak na yun na muna ang ating gamitin para iwas. Basta during the lightning o yung thunderstorm, ay kahit hindi tayo gumamit ng gripo, ay wag tayong hahawak nito. Kasi 'di ba nga is merong ground na diyan na maano tayo na pag na-touch natin yan. So galing sa labas ang ground na pagdadaluyan niya papunta sa loob. Ganyan. At saka iwas tayo, wag tayong lalabas ng bahay lalo na maano tayo sa ulan. So tubig talaga ang pinaka good conductors ng lightning. So ayan guys, now you know it already. So ngayon meron na kayong kahit papano na makaalaman sa pag-iingat. So kabilang na nga yung paglalabas tayo na may kidlat o may kulog is wag tayo magsusuot ng metal such as jewelry natin. Kasama na dyan lahat ang gold, ang silver, basta metal sa yan lahat ay may mga sangkap ng metal, okay? Kasama na dyan ang ano pa man nadadali natin na metal, kasama ang payong, ang ano, my God. Tapos ano man ang nasa katawan natin na metal, tanggalin natin ito. So hanggat maaari, wag tayong lumabas. At wag din tayong lumapit sa pinto ng bahay o ng bintana o ng office o ng ano pa man establishment dyan. Doon tayo sa pinakaloob lang talaga ng bahay. At ulitin ko ulit, wag ididikit ang ating likod o ang ating part ng katawan sa concrete, diba? Sa dingding na konkreto, semento o gawa sa bato, basta mga concrete, ganyan. So, wag ilalapat ang ating wag isasandal at wag pahiga o wag mahihiga, wag isalampak ang puwet, kundi nakaangat lang ito habang nangyayari yung mga ganyan na thunderstorm o kidlat o kulog. So, nakakatakot nga guys, hindi natin alam kung saan siya tatama o kung kanino siya tatama, okay? So, yun lamang. Thank you for watching.